Naisip mo na ba na ang isang simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig ay maaaring makasama sa iyong kalusugan? Mukhang imposible. Hindi ba narinig na nating lahat ang payo na uminom ng tubig sa umaga? Sinasabing, isa ito sa mga pinakamalusog na gawin na maaari mong gawin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tila inosenteng ritual na ito ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na habang tayo ay tumatanda sa nakakagulat na video na ito. Ibubunyag natin ang 6 na nakakagulat na pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao tuwing umaga nang hindi man lang namamalayan. Ang mga karaniwang pagkakamaling ito ay maaaring sumabotahe sa iyong kalusugan. Guluhin ang maselang balanse ng iyong katawan at posibleng humantong sa mga seryosong problema sa hinaharap. Pero huwag mag-alala. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo lang malalaman kung ano ang dapat iwasan, kundi matutuklasan mo rin ang mga sikreto sa tamang pag-hydrate ng iyong katawan sa mga kritikal na unang sandali ng araw. Handa ka na bang malaman ang katotohanan tungkol sa hydration sa umaga na walang sino man ang nagsasabi? Maghanda kang mamangha habang inilalantad natin ang mga nakatagong panganib sa iyong baso ng tubig sa umaga. Hindi lamang ito isa pang health tip. Ito ay mahalagang impormasyon na maaaring lubos na mapabuti ang iyong pakiramdam araw-araw. Kaya't umupo ka at maghanda na baguhin ang iyong morning routine magpakailanman. Magpapasalamat ang iyong katawan sa panunood ng video na ito. Ngunit kung mananatili ka hanggang sa dulo para malaman ang pinakamahalagang tip sa lahat, ang information sa video na ito ay para sa layuning pang-education lamang, na tinipon mula sa mga open source at hindi kapalit ng medical na payo. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor para sa anumang mga alalahanin na may kaugnayan sa kalusugan. Pagkatapos mag-subscribe, ipaalam sa amin kung saan ka nanonood at huwag kalimutang i-on ang mga notification. Masisiyahan kaming makilala ka. Unang pagkakamali pag-inom ng tubig habang walang laman o sobrang puno ang tiyan, agad-agad pagkatapos uminom ng gamot. Ang ika-4 na karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig habang sobrang puno o sobrang walang laman ang tiyan kasunod ng pag-inom ng partikular na mga gamot. Sandali nating isipin ang iyong routine sa umaga. Pagkatapos mong magising, iinom ka ng 1 basong tubig at posibleng inumin mo ang iyong gamot. Pagkatapos, hindi naman ito mukhang maling paraan. Di ba sa kabila nito, malamang na inirekomenda ng iyong doktor na inumin ang iyong mga gamot kasama ng tubig. Sa kabilang banda, ang dami ng tubig na dapat inumin, ang tiempo ng proseso, at kung dapat bang may kasamang pagkain, ay madalas na hindi na ipapaliwanag ng malinaw. Gayunpaman, ang tila maliit na aspetong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang dahilan nito ay ang pag-inom ng malaking dami ng tubig nang mabilis habang walang laman ang tiyan, agad-agad pagkatapos uminom ng gamot, ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pamamaga ng tiyan, o heartburn. Maaari itong makairita sa lining ng tiyan o baguhin ang paraan kung paano sinisipsip ng iyong katawan ang gamot. Kung sa kabilang banda, katatapos mo lang kumain ng masaganang almusal at pagkatapos ay ininom ang iyong gamot kasama ng isang malaking baso ng tubig, maaari rin itong magdulot ng mga problema, lalo na sa mga gamot na dapat inumin habang walang laman ang tiyan. Ang ating digestive system ay mas sensitibo kaysa sa madalas nating inaakala, at ito ay nasa proseso pa rin ng pag-stabilize sa ating paggising sa umaga. Dahil ang mga hormone ay nag-a-adjust at ang mga antas ng acidity ay nagbabago.
Maaaring magulat ang iyong katawan kapag uminom ka ng isang dakok na tableta kasunod ng isang malaking baso ng tubig. Ito ay dahil nararanasan ng iyong katawan ang mga pagbabagong ito. Gusto kong ikwento sa inyo si Aling Teresita. Kahit na siya ay 80 taong gulang na, matagal na siyang umiinom ng gamot para sa kanyang thyroid. Pagkatapos niyang inumin ang kanyang gamot, uupo siya sandali, iinom ng isang malaking baso ng tubig, at pagkatapos ay mag-aalmusal. Ito ang kanyang pang-araw-araw na routine. Bigla na lang, nagsimula siyang makaranas ng pagduduwal. Kahit na wala siyang binago sa kanyang dieta o gamot at normal ang kanyang mga blood test, patuloy siyang nakakaranas ng pagduduwal nang sa wakas ay tanungin siya ng kanyang manggagamot, si Dr. Reyes, tungkol sa kanyang mga gawi sa pag-inom ng tubig. Natuklasan nila na umiinom siya ng sobrang daming tubig nang napakabilis pagkatapos niyang inumin ang kanyang tableta at hindi kinaya ng kanyang tiyan ang dami ng tubig na kanyang iniinom. Gumawa si Teresita ng maliit na pagbabago sa pamamagitan ng pag-inom lamang ng sapat na tubig para malunok ang tableta. At pagkatapos ay naghintay siya ng 45 minuto bago kumain ng almusal. Dahil sa pagbuti ng kanyang follow-up na blood work, nawala ang pagduduwal. Nagsimulang gumana ng mas mahusay ang kanyang gamot. At nalaman niyang naging mas kaaya-aya ang kanyang mga umaga dahil sa isang simpleng pagbabago. Ang aral dito ay bigyang pansin kung paano nagre-react ang iyong katawan pagkatapos mong uminom ng gamot. Kung paggising mo ay nahihilo, malabo ang isip o hindi komportable, hindi mo dapat sisihin agad ang anumang gamot na iniinom mo o ang iyong edad para sa mga sintomas na ito. Maaring ito ay ang paraan ng pag-inom mo ng iyong gamot, lalo na tungkol sa tubig. Kung gusto mong iwasan na mabigla ang iyong tiyan pagkatapos uminom ng mga tableta, piliing uminom ng mas maliliit na higop. Hati-hatiin ang iyong almusal at hati-hatiin ang iyong mga pagkain. Mangyaring bigyan ang iyong katawan ng oras para mag-adjust. Sa ibang pagkakataon, hindi kailangan ng malaking pagbabago, kundi isang mas banayad na diskarte. Ikalawang pagkakamali. Pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis at sa malalaking lagok. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis o sa malalaking lagok. Naiintindihan ko ang pagnanais na magising, kumuha ng baso at inumin ito ng mabilis. Uhaw ka, marahil tuyo ang iyong bibig at tila mas madaling tapusin na lang ito. Gayunpaman, ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis, lalo na pagkatapos magising, ay maaaring makagambala sa balanse ng iyong katawan at maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Kapag tayo ay nagigising, ang ating katawan ay nasa proseso ng transisyon. Ang tibok ng ating puso ay unti-unting bumibilis. Ang ating presyo ng dugo ay nag-a-adjust. At ang lining ng ating tiyan ay hindi pa ganap na nabubuo. Pagkatapos ng mahabang pahinga sa gabi, lahat ay bumabalik pa lang sa ritmo. Pagkatapos ay lalaklakin mo ang isang buong baso ng tubig sa isang lagukan. Ang mabilis na pag-inom na ito ay maaring maging sanhi ng paglawak ng iyong tiyan ng masyadong mabilis, na nagre-resulta sa pamamaga ng tiyan, pagduduwal at pagkahilo. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dibdib at hindi alam kung bako. Ang pangunahing issue ay hindi ang tubig mismo, kundi ang bilis ng pag-inom nito. Kapag tayo ay umiinom ng masyadong mabilis, ang katawan ay walang oras para iproseso ang pumapasok dito. Ang kabato ay kailangang magtrabaho ng husto upang pamahalaan ang biglaang pagdagsa ng likido. At ang iyong balanse sa electrolyte ay maaring mabilis na magbago.
Ito ay maaring magdulot ng kaguluhan na nag-iiwan sa mga matatanda na masama ang pakiramdam sa loob ng maraming oras dahil mas sensitibo ang kanilang mga sistema. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Carding, isang 72 taong gulang na retiradong coach. Dati siyang nagigising at umiinom ng isang buong bote ng tubig bago bumangon sa kama. Naniniwala siyang disiplinado at malusog siya. Ngunit sa ilang umaga ay kakaiba ang kanyang pagkahilo. Hindi araw-araw, ngunit sapat na madalas para mag-alala. Matapos kumonsulta sa kanyang doktor, natukoy nila na ang problema ay ang bilis at dami ng kanyang pag-inom ng tubig. Hindi niya binibigyan ng sapat na oras ang kanyang katawan para mag-adjust. Kaya gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Sinimulan niyang higupin ang kanyang tubig ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Wala nang pagmamadali o paglalaklak. Nawala ang pagkahilo. Naging mas maayos ang kanyang mga umaga. At nanatiling pare-pareho ang kanyang antas ng enerhiya. Walang malalaking pagbabago sa gamot o komplikadong solusyon. Isang mas maingat na diskarte lamang sa pag-inom ng tubig. Isipin mo ito ayaw ng iyong katawan na malunod sa unang bagay sa umaga. Mas gusto nito ang isang banayad na daloy. Maglaan ng oras, umupo, huminga, at humigup. Hayaan ang iyong katawan na sipsipin ang tubig sa halip na mabigla dito. Hindi ito isang karera. Ito ay isang sandali ng pag-aalaga. Kung mabilis kang uminom ng tubig para matapos na, subukang bagalan bukas at tingnan kung ano ang iyong mararamdaman. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ikatlong pagkakamali. Pag-inom ng tubig mula sa isang plastik na bote na naiwan magdamag. Ngayon, maaaring nakakagulat ito, lalo na kung ikaw ay isang taong gustong maglagay ng bote ng tubig sa tabi ng iyong kama. Alam kong maraming tao ang gumagawa nito dahil simple ito, abot kamay, at parang magandang gawi. Gayunpaman, narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan, ang pag-inom mula sa mga plastik na bote na naiwan magdamag, lalo na sa isang mainit na silid, ay maaaring maglantad sa iyo sa mga chemical na ayaw mo sa iyong katawan. Kahit na ang tubig sa bote ay mukhang ordinaryo, ang bote ay maaaring naglalabas ng mga sangkap sa tubig habang ito ay nakatayo. Isa sa mga malalaking alalahanin ay ang tinatawag na BPA, na madalas na matatagpuan sa mga luma o mababang kalidad na plastic. At kahit na sinasabi ng bote na BPA-free ito, may iba pang katulad na chemical sa plastic na maaaring kumilos sa parehong paraan. Kapag nasangkot na ang init at oras, ang mga chemical na ito ay kilala bilang mga endocrine disruptor. Ibig sabihin, maaari nilang gayahin o makagambala sa iyong natural na mga hormone. At habang tayo ay tumatanda, ang ating hormonal balance ay medyo mas marupok na. Baka may iniinom kang gamot para sa iyong thyroid o pinamamahalaan ang presyo ng dugo o nakikipag-deal sa mga antas ng asukal sa dugo. Kapag ang mga dayuhang kemikal ay pumasok sa iyong system, kahit na sa maliliit na halaga, maaari nilang gawing mas mahirap para sa iyong katawan na mag-regulate. Maaring hindi mo mapansin agad, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay naguulat na mas pagod, sumpungin, namamaga, o basta't masama ang pakiramdam at hindi nila malaman kung bakit. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Jose. Siya ay 78 at laging maingat sa pag-inom ng tubig.
Pinupuno niya ang isang plastik na bote mula sa gripo. Iniiwan ito sa tabi ng kama at hinihigop ito. Bawat umaga ay tila isang malusog na routine, di ba? Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang magkaroon ng mas maraming sakit ng ulo. Kakaiba ang pakiramdam ng kanyang panunaw at pagod siya. Kahit na pagkatapos ng isang buong gabi ng tulog, walang nagbago sa kanyang dieta. Walang nakitang nakakabahala ang kanyang doktor, ngunit pagkatapos makipag-usap sa isang nutrisyonista, natukoy nila ang issue ang kanyang plastic na bote. Ito ay muling pinupuno, muling ginagamit. At nakaupo malapit sa isang mainit na ilawan magdamag. Pinalitan niya ito ng isang bote ng salamin at sinimulang magbuhos ng sariwang tubig tuwing umaga sa halip na gamitin muli ang lumang tubig. At hulaan kung ano, sa loob ng ilang linggo, humupa ang kanyang sakit ng ulo, bumuti ang kanyang enerhiya, at naramdaman niyang siya na ulit. Ngayon, tingnan ninyo, walang nagsasabi na isang higop ng tubig mula sa isang plastik na bote ay sisira sa iyong kalusugan. Ngunit kung ginagawa mo ito araw-araw, sa loob ng mga linggo o buwan, ito ay naiipon. Ang iyong atay, iyong mga bato, iyong mga hormone, lahat sila ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para iproseso ang mga bagay na ito. At para sa mga matatanda, mahalaga ang dagdag na trabahong iyon. Kaya kung meron kang plastic na bote na nakaupo sa iyong nightstand ngayon, marahil oras na para sa isang maliit na upgrade. Pumili ng salamin o stainless steel at subukang punuin ito ng sariwa tuwing umaga. Ito ay isang simpleng pagbabago ng ugali, ngunit maaari nitong bigyan ng iyong katawan ng kaunting kapayapaan. Ikaapat na pagkakamali pag-inom ng tubig bago pumunta sa banyo. Ang orihinal na teksto ay may mali rito, dapat ay pag-inom ng malamig na tubig. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig habang walang laman ang tiyan. Gusto kong itanong ito sa iyo nang uminom ka ng isang malaking baso ng malamig na tubig sa umaga. Naramdaman mo ba ang pananakit sa iyong tiyan o marahil ay isang panginginig sa iyong dibdib? Hindi bihira para sa ilang mga individual na magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagkahilo o sakit ng ulo pagkatapos. Ngunit madalas nilang binabaliwala ang mga sintomas na ito o iniuugnay sa ibang bagay. Ang katotohanan, gayunpaman, ay ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig sa umaga, lalo na kapag walang laman ang tiyan, ay maaaring isang magaspang na paggising para sa iyong katawan na hindi handang harapin ito. Sa madaling salita, kapag tayo ay natutulog, ang ating mga katawan ay nasa estado ng pagpapahinga at pagkumpuni. Ang paggana ng ating mga organo ay bumabagal. Ang ating panunaw ay nagiging mas mahinahon, at ang ating mga daluyan ng dugo ay bahagyang kumikipot pagdating ng umaga. Sa halip na dahan-dahan, agad tayong umiinom ng isang basong sobrang lamig na tubig. Ito ay katulad ng pagpreno habang ang makina ay nasa proseso pa lamang ng pag-init. Bukod sa nagiging sanhi ito ng mas lalong pagkirot ng iyong mga daluyan ng dugo. Nagiging sanhi din ito ng pagkontrata ng iyong mga kalamnan sa tiyan at inilalagay nito ang iyong sistem sa mataas na alerto. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging mas hindi kayang bumawi mula sa mga epekto ng stress na tulad nito. Noong mas bata ka, maaaring nalaman mo na ang pag-inom ng malamig na tubig ay nakapagpapasigla o nakakapresko. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, ang ating metabolismo ay bumabagal.
Ang ating sirkulasyon ay nagiging mas sensitibo at ang ating panloob na thermostat ay hindi gaanong magaling sa pagharap sa mga sukdulan. May posibilidad na ang pag-inom ng malamig na tubig ay magpapalala sa iyong pakiramdam. Hindi dahil ang tubig mismo ay masama, kundi dahil masyadong mataas ang temperatura sa oras na iyon ng araw. Nais kong ikwento sa inyo si Aling Elena, isang 76 taong gulang na babae na matalas ang isip at dati ay gustong uminom ng isang basong malamig na tubig mula sa refrigerator sa umaga. Bukod sa nakakagising ito sa kanya, nakaranas siya ng paglinis ng kanyang lalamunan. Gayunpaman, napansin niya na ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, na ang kanyang tiyan ay nakakaranas ng kaunting pananakit, at na ang kanyang panunaw ay mabagal sa buong umaga. Matapos ang isang linggo, mas naging kalmado at maayos ang kanyang mga umaga. At hindi na niya naramdaman ang sensasyon ng kanyang tiyan na parang binubuhol. Inirekomenda ng kanyang doktor na lumipat siya sa tubig na nasa room temperature. Ang tila maliit na pagbabagong ito, alinman sa pagpapainit ng tubig o paggamit ng tubig na maligamgam, ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Ito ay nagsisilbing paalala na ang mga estratehiya na nagresulta sa tagumpay para sa atin sa nakaraan ay maaaring hindi na magpatuloy na maging matagumpay sa hinaharap dahil sa katotohanang sinuportahan nila tayo sa loob ng maraming dekada. Ang ating mga katawan ngayon ay karapat-dapat sa pag-aaruga. Sa umaga, dapat nating tiyakin na bigyan sila ng tubig na hindi kasing harsh ng isang sampal sa muka. Kung ikaw ay nagigising at kumukuha ng baso ng sobrang lamig na tubig, baka gusto mong isaalang-alang ang paglipat sa tubig na nasa room temperature. Pagkatapos ng ilang araw, bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan. Posibleng mabigla ka kung gaano mas maganda ang iyong mararamdaman sa umaga. Ikalimang pagkakamali, paglaktaw sa almusal at pag-inom lamang ng tubig. Harapin natin ito. Maraming payo ang lumulutang sa mga panahong ito at hindi lahat ay nababagay sa lahat. Maaring narinig mo na ang mga tip tulad ng uminom lang ng tubig sa umaga o laktawan ang almusal at hayaang mag-fasting ang iyong katawan. Bagamat maaaring okay ito para sa ilang mas bata o sa mga nasa mahigpit na health regimen, para sa mga matatanda, ang pagsisimula ng iyong araw sa tubig lamang at walang pagkain ay maaaring dahan-dahang magdulot ng pinsala. Kapag nagising ka, ang iyong katawan ay nag-fasting na. Magdamag, marahil 8 hanggang 10 oras na walang kinakain. Mababa ang iyong asukal sa dugo. Madaling maubos ang iyong enerhiya. Kailangan ng iyong utak ng gasolina para gumana ng maayos. At kailangan ng iyong mga kalamnan ng mga sustansya upang manatiling malakas. Ang pag-inom lamang ng tubig ay maaaring mukhang okay sa simula. Ngunit habang lumilipas ang umaga, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam ng pagod, hindi matatag, iritable, o malabo ang isip. Maaari nilang iugnay ito sa stress o kakulangan sa tulog. Ngunit madalas, ito ay dahil lamang sa hindi sapat na nutrisyon. Ang tubig ay tiyak na makakatulong na muling i-hydrate ang iyong katawan. Ngunit hindi nito mapapalitan ang mahahalagang sustansya na kailangan ng iyong katawan upang gumana ng maayos. Kung susundan mo ang tubig na iyon ng kape lamang at wala ng iba, talagang naglalagay ka ng mas maraming strain sa iyong system. Pinapabilis mo ang iyong katawan nang hindi binibigyan ito ng matibay na pundasyon. At sa paglipas ng panahon, maaari nitong gawing mas mahirap ang iyong mga umaga kaysa sa kinakailangan. Tingnan natin si Aling Lorna. Halimbawa, sa edad na 69 siya ay matalas at malaya. Gusto niyang gawing simple ang kanyang mga umaga.
Kaya nagbasa siya tungkol sa intermittent fasting at nagpa siya na laktawan ang almusal. Umiinom lamang ng tubig hanggang tanghali. Sa simula, nabawasan siya ng kaunting timbang at inakala niyang epektibo ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, napansin niyang bumaba ang kanyang mood, naging malabo ang kanyang memorya, at nagsimula siyang maging paulit-ulit ng hindi namamalayan. Napansin ito ng kanyang anak na babae at iminungkahi na magpatingin siya sa doktor. Lumabas na walang malubhang issue sa kalusugan si Aling Lorna. Hindi lang siya nakakakuha ng sapat na nutrisyon sa umaga. Nang isinama niya ang isang magaan na almusal walang elaborate, isang nilagang itlog lang, isang pirasong tinapay, at ilang prutas bumalik ang kanyang enerhiya. Mas naging alerto siya, matatag, at mas katulad ng kanyang karaniwang sarili. Ang maliit na pagbabagong iyon ay nagpanumbalik sa kanyang kalinawan at lakas na hindi niya naranasan sa loob ng maraming buwan. Ito ang gusto kong matutunan mo mula rito. Huwag isipin na ang pagkain ng mas kaunti ay mas mabuti, lalo na pagdating sa mga pagkain sa umaga. Habang ang tubig ay isang mahalagang bahagi ng isang malusog na routine, kailangan din ng iyong katawan ng totoong gasolina para simulan ang iyong araw. Kaunting protina, kaunting fiber, isang bagay na susuporta sa iyo para manatiling matalas ang iyong isip at malakas ang iyong katawan. Kung nilalaktawan mo ang almusal sa pag-aakalang ito ay kapaki-pakinabang, subukang magdagdag ng isang simpleng bagay bukas. Marahil isang dakok na mani, ilang oatmeal, o kahit isang smoothie. Maaaring magulat ka kung gaano mas bubuti ang pakiramdam ng iyong buong araw kapag binigyan mo ang iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. Nakakamangha kung paanong ang isang bagay na kasing basic ng tubig na ating inaasahan sa buong buhay natin ay maaring mahalaga ngunit hindi sapat sa sarili nito. Ika-6 na pagkakamali pag-inom ng tubig bago gumamit ng banyo. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Kapag nagising ka, ano ang unang bagay na ginagawa mo? Ito ba ay pag-inom ng isang basong tubig? Para sa maraming tao, kailangan mong gisingin ang iyong system. Madalas nating sinasabi, gayunpaman, maaaring ginugulo mo ang natural na proseso ng detoxification ng iyong katawan kung iinom ka ng tubig bago gumamit ng banyo. Ito ang dahilan ng iyong mga bato ay nagpapatuloy sa kanilang matatag na trabaho ng pagsala ng dumi mula sa iyong dugo habang natutulog ka. Ang isang malusog na matanda ay karaniwang gumagawa ng pagitan ng 300 at 800 mmol ng ihi sa loob ng 10 hanggang 8 oras ng pagtulog. Nangangahulugan ito na puno na ang iyong pantog kapag nagising ka, na nagpapahintulot sa iyong katawan na alisin ang mga lason mula sa nakaraang gabi. Nagdaragdag ka ng mas maraming likido sa isang system na naglalaman na ng dumi kung iinom ka ng tubig bago alisin ang laman ng iyong pantog. Ito ay maaring maglagay ng mas maraming strain sa iyong sirkulasyon at mga bato, lalo na sa mga matatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang agham, isang tagapagpahiwatig ng paggana ng bato. Ang ating glomerular filtration rate GFR ay natural na bumababa habang tumatanda. Nangangahulugan ito na ang kakayahan ng katawan na iproseso ang mga likido ay nababawasan para sa mga matatanda o sa mga may problema sa presyo ng dugo. Ang pag-inom ng tubig nang hindi muna inaalis ang laman ng pantog ay maaaring magdulot ng pamamaga, banayad na pagduduwal, at kahit pagkahilo sa umaga. Bukod dito, ang mga antas ng cortisol ng iyong katawan ay nasa pinakamataas kapag nagising ka. Isang natural na stress hormone na tumutulong sa pagiging alerto, pinapataas din ng cortisol ang pagiging sensitibo ng iyong balanse sa likido at mineral, ang balanse ng sodium-potassium na mahalaga para sa matatag na presyon ng dugo at regulasyon ng enerhiya ay maaring magulo kung iinom ka ng tubig bago handa ang iyong katawan.
Ang kwento ni Mang Nestor, si Mang Nestor, na 70 taong gulang, ay gumugol ng maraming taon sa pag-inom ng tubig sa umaga dahil inakala niyang ito ang pinakamalusog na gawin. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportable at pananakit ng tiyan. Ang kanyang doktor ay nagbigay ng nakakagulat na simpleng rekomendasyon, gamitin muna ang banyo, na sinusundan ng ilang minuto ng magaan na paggalaw bago uminom ng tubig. Inaamin ni Mang Nestor, "Hindi ko inakala na magkakaroon ito ng pagkakaiba. Ngunit halos agad-agad, nagsimula akong makaramdam na mas magaan at mas balanse sa umaga. Isang maliit ngunit epektibong pagbabago ng ugali. Simula ng iyong umaga sa pamamagitan ng banayad na pag-uunat, paggamit ng banyo, at pagpapahintulot sa iyong katawan na ganap na magising sa halip na abutin ang isang baso ng tubig sa sandaling buksan mo ang iyong mga mata. Pagkatapos nito, maingat at dahan-dahang higupin ang iyong tubig. Ang mas mahusay na sirkulasyon, panunaw, at pangkalahatang antas ng enerhiya sa buong araw ay maaring suportahan lahat ng simpleng pagsasaayos na ito. Tandaan, ang iyong ritual sa umaga ang nagtatakda kung paano magiging ang natitirang bahagi ng iyong araw. Mahalagang isaalang-alang kung kailan at paano mo ginagawa ang mga bagay. Hindi lang kung ano ang ginagawa mo. Magiging iba ang pakiramdam natin sa mga bagay habang tayo ay tumatanda. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil tayo ang nagbago sa paglipas ng mga taon. Ngayon na mayroon na tayong mas maraming karanasan sa buhay at mas sensitibo, hinihimok tayo ng ating mga katawan na magbigay ng higit na pansin kaysa sa ginawa natin sa nakaraan. Sa katunayan, iyon ang pangunahing paksang pinag-usapan sa buong araw na ito. Hindi ito tungkol sa pagkatakot o pagsunod sa mahigpit na mga patakaran. Sa halip, ito ay tungkol sa pagiging mas may kamalayan at pag-aaral na kilalanin ang mga banayad na bagay na nakakaimpluwensya sa iyong nararamdaman sa araw-araw. Halimbawa, kung nagising ka na tamad, namamaga, nababalisa, o malabo ang isip, hindi ito nangangahulugan na may problema sa iyong umaga at may mali. Sa ibang pagkakataon, nangangahulugan lamang ito na ang iyong routine ay maaaring mangailangan ng isang maliit na pagsasaayos. Sa halip na uminom ng tubig na sobrang lamig, maaari mong subukang uminom ng tubig na nasa room temperature bukas. Bilang kahalili, maaari kang maglaan ng oras at dahan-dahang humigop sa halip na magmadali sa iyong pag-inom. Baka gusto mong isaalang-alang ang pagpapalit ng iyong lumang plastic na bote ng bago na salamin. Bilang kahalili, kung gusto mong gawin ang pinakamalaking pagbabago na posible, maaari mong pagsamahin ang iyong tubig sa isang maliit na almusal upang bigyan ang iyong katawan ng enerhiya na kailangan nito. Kung ang talakayang ito ay tumatak sa iyo at nag-udyok sa iyo na muling isaalang-alang ang iyong pang-araw-araw na routine sa ibang paraan, iyan ay isang magandang bagay. Ipinapakita mo na patuloy ka pa ring umuunlad, natututo, at namumuhunan sa iyong kalusugan, na isang napakalakas na mindset. Nagpapasalamat ako na pinili mong ibigay sa akin ang oras na ito. Sa susunod na araw, sana ay isagawa mo ang isa sa mga mungkahi na ito at tingnan kung ano ang iyong mararamdaman. Ang iyong katawan ang gagabay sa iyo kung bibigyan mo ito ng pansin. Malugod kang maaaring ipasa ito sa isang taong pinapahalagahan mo. Maging ito man ay isang kaibigan, isang kapatid, o kahit isang kapitbahay. Kung nahanap mo itong nakakatulong, imposibleng malaman kung sino ang maaaring tahimik na nakikipagbuno sa mga issue na katulad ng sayo. Bilang karagdagan, kung interesado kang magkaroon ng mas bukas at tapat na mga pag-uusap tungkol sa kalusugan tulad nito,
Baka gusto mong isaalang-alang ang pag-subscribe o pag-follow sa channel na ito upang maipagpatuloy nating matuto ng sama-sama. Ang kaginhawaan na ibinibigay mo ay mahalaga. Ang kalinawan na ibinibigay mo ay makabuluhan. At ikaw ay mahalaga. Siguraduhing alagaan ang iyong sarili at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon